Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction opinion itong post ng di umano. Pahayag ito ni bagong naitalaga na BRC Chairman Erwin Tulfo, yung Brave 18 Marines na mag-attend sana sa hearing ngayon sa Blue Ribbon Committee. Papasukin ba o hindi? Title, Hindi Papapasukin. Newly appointed Senate Blue Ribbon Committee Chairperson Erwin Tulfo maintained that the committee hearing on the alleged flood control scandal scheduled today is no longer valid following changes in the committee's leadership. According to Tulfo, all invitations for the June 4 hearing have been revoked. Consequently, individuals who were originally invited will not be allowed to enter the Senate building if they still attempt to attend the proceedings today. Sabi niya, hindi po papapasukin, ito ng statement ni Tulfo, hindi po papapasukin dahil cancel na po yung invitation. Yung bagong invitation is for Monday. Tulfo said the same resource person and invited guests from the original schedule would receive new invitations for the rescheduled hearing on Monday, June 8. He also clarified that members of the new minority bloc would be free to participate and ask questions during the proceedings, noting that they are all members of the Blue Ribbon Committee. Meanwhile, Tulfo also asserted that Senator Alan Peter Cayetano is no longer serving as Senate President following the developments and leadership changes that took place during the Senate session on Wednesday, June 3. So, parang constitutional crisis na tayo ngayon ng Senado lang ha. Kasi sinasabi ni Senator Cayetano, siya pa rin ang Senate President. Kasi you need 13 to vote for a Senate President. 12 lang sila kahapon. Kaya nga ang designation, ang boto nila kahapon kay Gatchalian is Senate pro tempore. Walang binutuhan kahapon na Senate President dahil alam nila na they need 13 to elect a new Senate President. Pati nga yung quorum nila kahapon na 12 lang. Paano naging quorum ang 12? Kasi ang quorum ng Senado, very simple, is 13. Kaya nga, sabi ni Senator Pia Cayetano, 12 is not 13. Pati grade 1 student alam niyan. So, paano sila nagka-quorum kahapon? May isinasite sila na Abilino, Cuenca case. Hindi ko pa masyadong maintindihan yung kaso na yun. Yung jurisprudence na yun ng Supreme Court. So, nakakapanghinayang. Imbes na marinig na natin ang testimonya, sworn statement, yung i-cross-examine na yung Brave 18 Marines, napigilan na naman nila. Takot na takot talaga sila sa Brave 18 Marines, ano? So, yun, rescheduled hearing, Lunes. Ang tanong dyan is, iimbitahin ba yung Brave 18? Kung iimbitahin nila, okay lang. No problem. But, I doubt so. Kasi sabi ni Tulfo, i-review daw nila. Kaya lang, ang aking opinion dyan is, matutuloy man yung hearing is, pakitang tao na lang yan. Yan ang imbitahan. I don't know, sino imbitahan? Ang pinaka-importanting imbitahan is yung Brave 18 Marines. Dahil nandun yung pasabog. Kaya may post si Attorney Baligod kanina na humingi siya ng dalangin natin kung ano ang mangyari sa araw na ito. Let's concentrate.
Lord, give us the grace to consecrate o i-offer. Consecrate this day to you. So, ako, hinahanda ko na yung sarili ko na hindi sila papasukin. Kasi kung ipipilit ni Senator Escudero na papasok, magkakagulo na naman. Kaya, knowing the character of Senator Cayetano, kung hindi sila papasukin, hindi na lang din tutuloy. Kailang, ang pupunta pa rin yan. Sa nakikita ko pupunta rin ang Brave 18, pupunta sina Senator Cayetano, Marcoleta, yung dating, yung Brave 12, Brave 10 na lang ngayon. Pupunta pa rin yan. Makikita natin yan, yung ipagtataboyan sila ng Senate Security. Yun ang mangyayari yan. Kaya, pag ipagtataboyan, magkasagutan, mamaya, atras na lang. Yan ang eksenang makikita ko mamaya. So, ano ang epekto nito? Ang taong bayan na ang husga. Kaya tingnan natin dito sa reaction ng netizens. 54,000 ang nag-react. 37,000 ang tumatawa, 11,000 ang galit. So that's 48. 4,700 lang ang nag-like. Percentage? Nasa 90% ng netizens na nagre-react dito, galit dito sa SB 11+1. Galit kay Tulfo. Kaya, in a way, okay lang. Okay lang na hindi na matuloy kasi lalong magagalit ang taong bayan sa kanila. Kasi karamihan ng taong bayan ngayon gustong marinig yung Brave 18 na magsalita sa hearing at ma-cross-examine sila. Iyan naman ang ayaw na ayaw mangyari nitong SB 11+1. Ayaw na ayaw mangyari ng mga nakatanggap ng maleta. Kaya ang magagalit niyan, taong bayan. Sige. Ubusin niyo ang pasensya ng taong bayan. Tingnan natin. Karma. Whatever you sow, you reap. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa channel na ito. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang sweldo natin sa channel na ito is pantulong sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin niyo ang video nito. Walay sa natabangan na mugero, so muna ni ang itsura sa iyang atop. Muna ni ang kadako sa buslot. So karon mag-atop na ni siya sa gitabang sa iyang hero. Ug karon mo na ni ang hero nga among gitabang nga iatop karon. So plinsen lansang hero kompleto gyud. Ay, dang budget makapal dai. Nainay kamat. Dua.
Ug karon humanagyod sa pag-atop ang ginatabang nga yero. Makita nato nga nakaatop na gyud. Na nakatop na gid ko. Nakailis na kog kuan atop nga mga buslot akong atop. Salamat gyud nga napulihan akong atop nga 30 na ka tuig. So salamat kayo.